And I will give them a heart to know me, that I am the Lord. And they shall be my people, and I will be their God. For they will return unto me with their whole heart. At bibigyan ko sila ng puso upang makilala nila na ako ang Panginoon at sila ay aking magiging bayan at ako'y magiging kanilang Diyos upang sila ay magsipanumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Yun po natin natin. Dakilang Diyos, Panginoon Panginoon, ang pasasalamat at ang aming pagluwalhati ay sa iyo lamang, sapagkat ikaw ang karapat-dapat sa kapurihan at sa pagsambang pusa na aming iniaalay sa iyo. Sapagkat kung aming maunawaan ang mga bagay na ito, ay magkakaroon kami, O Diyos, ng ganitong pagkilos, sapagkat ang iyong Espiritu ay sumasamin at ginagawa namin ang nauugol at ang naharapan sa iyong kalooban. Manahan kang palagi sa bawat isa sa amin upang kami ay magsipanangan sa iyong mga salita at tumimo sa aming mga puso at kaisipan, dahil nasa aming puso ang iyong mga salita na hindi nga kami magkakasala laban sa iyo, kundi bagkus katuwiran at kabanalan ay mananahan, sapagkat siya naming gabay at siya naming ilaw. Kaya purihin ka, O Diyos, at pinasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay na ito. Luwalhati ng iyong dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya, Jeremiah 24:7. Yan. At aking ibibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen. Praise the Lord. Kaya pahayag dito ay bibigyan ng Diyos ang kanyang mga lingkod ng puso. Wala ba kayong mga puso? Itong puso na ito, amen. It's written in Ezekiel, sabi niya, papalitan ko ang inyong ang inyong pusong bato, ay papalitan niya ng pusong laman. Amen. Mayroon pang pusong bato. Amen. Meron sa awit. Amen. Ay, ibig sabihin na ang ating puso na kung saan sanay sa kalayawan, yung puso na sanay sa kahambugan, amen, sanay sa mga bagay sa sanlibutan na ito, ay papalitan ng Diyos. Amen. Papalitan ng Diyos. Na papalitan niya ng isang pusong laman na kung saan tatawagin ka na isang bagong nilalang. Saan ba nakasulat yun? 5:17 na 2 Corinthians. Tingnan natin, 5:17. If I am right, nakachamba. Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen? So yung inupirahan ng Diyos ang tao na pinalitan niya ng pusong laman, they are new creation. Bagong nilalang na ano, meron tayong aral na ito, di ba? Bagong langit at bagong lupa. Bagong nilalang. Bagong tao ba? Bagong nilalang para sa bagong henerasyon. Amen? Bagong henerasyon para sa bagong langit at bagong lupa. Naunawaan niyo ba yung aral na yun? Amen? Kaya nung pasimula ng ating pananampalataya, kailangan naramdaman mo na binago ka ng Diyos sa iyong sarili. Amen? Mr. Tess. Sabi niya, dati hindi siya makalabas na walang hikaw, walang kwentras, walang alahas. Pero nung nadatnan siya ng Ebanghelyo, tinanggal niya lahat yun. Amen?
ikaw na ngayon ay bagong nilalang dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Yung kayabangan mo sa sarili mo nawala, yung kahambugan mo sa sarili mo nawala, yung pride mo patungkol sa mga bagay na ito, inalis na ng Diyos. Kaya tayo ay bagong nilalang. Amen? Sa inyo dyan, anong pagbabago ang ginawa sa inyo ng Ebanghelyo? Amen? Yung dating na singgero, ngayon hindi na? Kunti na lang? Amen. Hinay-hinay lang. Amen. Masama ba ang alam? Pag sobra, diba? Drink moderately, sabi nila. Dapat bang iwasan? Sa mga may nararamdaman, umiwas na talaga. Di ba? Kung wala ka pang nararamdaman, iwasan mo rin. Basta, ayon lang sa, sabi ng Biblia kasi, kung meron ka lang nararamdaman, masakitan dyan, pwede naman. Amen? Kung meron kang, may nagagamot pa ang anak, meron ano? Sabi nga sa ibang bansa, yung red wine, isang baso isang araw, may health benefits. Meron din. Amen? Huwag lang isang container talaga, maralasin ka. Amen. May health benefits yung mga red wine na sinasabi. Okay. Tayo isang bagong nilalang. Amen. Isipin nyo ito lagi rin, ha? Bagong nilalang para sa bagong henerasyon. Alam niyo yung bagong henerasyon, di ba? Kailan ba yung bagong henerasyon? 1928 ng Matthew. Pagbabagong lahi at sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, bagong henerasyon. Kailan yan? Pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, ang ating Panginoong Kristo, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ito yung mga hinirang talaga. Amen. Pero ito, sa pagbabagong lahi, lahat tayo dadalhin ng Diyos. Sino ang karapat-dapat? Yung mga bagong nilalang. Amen. Bagong nilalang para sa bagong henerasyon, bagong henerasyon para sa bagong langit at bagong lupa. Saan yan? sila. Revelation 21:1. At nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang, at ang dagat ay wala na. Amen? Bagong langit at bagong lupa. Napag-usapan din namin ito mga bata. Marami silang tanong. Amen. Ayun daw, kasi pagtapos ng gera sa millennium, di ba, wala nang eroplano. Wala nang eroplano, wala nang barko, kasi lumubog na lahat. Wala nang bagong technology na iiral ulit. Kasi kawawasak pa lang, millennium pa lang. Amen. Pwede ka bang makapunta ng ibang bansa? Kahit hindi ka marunong lumangoy. Bakit? Ito nga, pwede. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Babalik siya sa dating kalagayan, which is the old earth. Ano ang old earth? 1 Peter 3:5. Second Peter. Ito, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sa kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig. English. Mas maganda. Okay. Ito. By the word of God, the heavens were old. Ang langit ay sa gaya ng dati. O, nung una. Ito.
And the earth is standing out of the water. Ang lupa ay nasa ibabaw ng tubig. Amen? At ang lupa ay nasa ilalim ng tubig. Nasa ibabaw yung lupa at nasa ilalim ng tubig. So, the structure ng earth dati, yung core niya is lupa at napapalibutan ng tubig, tapos lupa ulit. Amen? That's the old earth. Amen? So, ito siya. Wala nang dagat. Ano nangyari? Binalik ng Diyos sa dati. Sabi naman niya, di ba? Sa pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay sa dati. 2:23 ng Acts. Tagalog. Ay. Twenty. Sige, assignment ko. Pag-aralan natin yan, pagsasauli sa dati. Siya ay kinakailangan tanggapin ng langit. That's 21. Ayan. 3:21. Nandito. Okay. Na siya ang kinakailangan tanggapin ng langit. Amen. Hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinagita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Babalik niya sa dating kalagayan ng sanlibutan. Na kailan? Nung kanyang likhain ang sanlibutan. Babalik niya sa dating itong kalagayan. Walang polusyon. Amen? Walang salot. Walang salot. Nakasulat mo na, Revelation 22 verse 5. Aalisin niya ang salot. At wala ng salot. Okay, ano ba ang mga salot na inilagay ng Diyos sa lupa? Puto, tikbalang, hindi, tipaklong pala. Tipaklong. Yun yung mga salot na binigay niya sa Israel, di ba? Bangaw, langaw, lamok, mga insekto, palaka, ano pa yung mga salot na binigay niya. Amen? Ano pa? Ano yun? Mayroon ba doon? Mayroon salot niya. Ha? Yung tubig naging pula? Red tide? Yung mga yun, sabi ko, parang hindi yata kasama yung nung nilikha ang kasama siguro, kaya lang nasa isang lugar sila. Kasi hindi pwede mag-exist yun na ganong kabilis. Nung sinabi ni Moses magkaroon ng ganitong salot, dumating agad. Hindi naman siguro doon lang nilikha. Siguro mayroon, nilikha na siya ng una, kaya lang nasa isang lugar lang. Mayroon silang particular place, doon lang sila mabubuhay at magpaparami. Amen. So, nakasulat sa Biblia, alisin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yun. Lahat ng salot sapagkat isasauli niya sa dati ang lahat ng mga bagay. Amen? Walang polusyon, walang bagyo. Amen? Yung bagyo, kailan na lang yan? Hanggang yan, palakas ang palakas. Ngayon, meron ng signal ng kwartel. Sa Hong nangyari na yan, signal ng kwartel. Amen. 22 verse 5 ng Revelation. Three na lang. Verse 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. Amen? Kailan yan? Sa paghahari ng
Diyos at ng Kordero dito sa sanlibutan. Wala nang sumpang darating. Aalisin na ng Diyos ang mga bagay na yan. Amen? Tatanggalin. Lilinisin ng Diyos ang sanlibutan. Lahat ng masama, aalisin. Amen. So that will happen. Amen. Yan ang mangyayari sa mga panahon na ito na kung saan pa sa pag-upo ng anak ng tao, bagong langit at bagong lupa. Maganda rin yan, 65:17 ng Isaiah. Dito natin mababasa yung magiging kalagayan ng lahat. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay hindi maalala o mababa sa isip man. Basahin niya, nandyan na. Mga lahing pinagpala, nandyan na. Yung 100 taon ng bata, bata pa lang yun, 100 years old na. Ano ibig sabihin? 100 taon ka na, nasa kabinataan ka pa, o nagbibinata ka pa lang. Yun yung itsura mo, yung kutis mo, yung balat mo, yung tikas mo, gaya ng sa dati. Amen? Gaya ng sa dati. Okay. Para bagong tao, bagong generasyon, bagong langit at bagong lupa. At kailan ang bagong langit at bagong lupa? Ito ay sa paghahari ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan nito. Amen? Unawaan na natin, that is included in the gospel of the kingdom. Amen? Bahagi yan ng gospel of the kingdom. Kaya kailangan maituro ito sa buong sanlibutan. Amen? The gospel of the kingdom, bago dumating ang wakas. Okay. Sunod. Balikan natin 24:7 ng Jeremiah. 24:7. Jeremiah. Wala. Ayun. Ang dami na palang na verse. Bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon. Amen. Kaya, bagong nilalang na tayo, bagong puso. Anong puso? Pusong masunurin sa katuwiran, pusong masunurin sa kabanalan. Amen. Pusong masunurin sa Diyos. Kasi ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ito ang hinahanap ng Diyos sa kanyang lingkod. Amen? Ang pagiging masunurin. Tinawag niya si Noah, sumunod. Tinawag niya si Abraham, sumunod. Tinawag niya ang kanyang mga lingkod, nagsisunod. Amen? At ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Upang ano? Upang makilala natin siya na siya ang Panginoon. Amen. Nakilala na ba natin ang Panginoon? Nakilala na natin ang Diyos? Amen? Okay, papalikan natin ang aral natin. Ano ngayon ang pagkakilala nyo sa Diyos? Any? Isang Diyos. Tama. Yan ay ebanghelyo ng una pa. Alam ng lahat yan. Ang gusto nating i-raise ngayon, at ang gusto nating marinig ngayon, kung anong pagkakakilala nyo sa Diyos sa ebanghelyo sa panahong ito. Siya'y nagkatawang tao. Tama. Sa Diyos na nagkatawang tao. Tama. Amen.
Kaya lang, siguro yung 75% pa lang. Kasi, ibang pananampalataya, nangangaral din ng Diyos na katawang tao. Amen? Ibang pananampalataya, ang Diyos nangangaral din sila na ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? 75% pa lang yan. Kailangan malinaw natin ng gusto. Paano ba? Medyo mahaba-haba ang pagkakaliwanag. O yun na lang. Ang isang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? At siya ay nagtagumpay sa kanyang pagkakatawang tao. Amen? Siya ay nagtagumpay sa kanyang pagkakatawang tao. Naunawaan ba natin ito? Ulitin ko sa inyo ulit. This is the essence of being Sidarian. Gamit na gamit ngayon yung essence. Kasi nag-take siya ng scholarship exam. What is the essence of scholarship? Ano ang essence ngayon ng pagiging Sidarian? Ang unawaan mo ang aral na isang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Isang Diyos na nagkatawang tao, at nang siya ay nagkatawang tao, wala na siya sa langit. Siya ay nasa lupa. Pero nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nasa kalagayang tao, hindi Diyos. Amen? At ang Diyos na ito na nagkatawang tao, bilang tao, siya ay nagtagumpay na hindi nasumpungan ng anumang pandaraya o ng kasalanan. Amen? Hanggang sa siya ay mapako sa krus at ang kanyang dugo ay maging pagtubos sa kasalanan ng lahat. At ito ngayon, siya ay bumalik sa kanyang kaluwalhatian sa kinaroroonan niya ng una. Amen? Bumalik siya sa kaluwalhatian na kinaroroonan niya ng una. Kaya hanapin mo ang kaluwalhatian ngayon ng Diyos. Nakikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus Christ. 2 Corinthians 4:6. Ayan. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hahanapin mo ang kaluwalhatian ng Diyos, unawain mo ang kaluwalhatian ng Diyos, makikita mo ito sa mukha ni Jesus Christ. Amen? Makikita mo ito sa mukha ni Jesus Christ. Ang pagkakilala mo sa Diyos ay Creator, mga naunang ebanghelyo na pagpapahayag ng Biblia. Amen? Mga naunang ebanghelyo. Kilala mo siya na Ama, unang ebanghelyo na pagpapahayag ng Biblia. Ang ebanghelyo sa panahon natin ngayon patungkol sa Diyos ay siya ay nagkatawang tao. Amen? At dito na nga, nakikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Bakit? Siya ang nagpanukala ng mga bagay na ito bilang Ama at siya rin ang gumanap bilang maging anak. At siya rin ang nagtagumpay sa mga bagay na kanyang pinagdaanan sa lupa na walang nasumpungang kasalanan. It is Christ. Siya yung Diyos ang nagkatawang tao. Kaya sinabi na Apostol Pablo, kung alam lang sana nila na ang Kristo ay siyang Diyos na nagkatawang tao, ay hindi sana nila siya ipapako sa krus. Bakit? Diyos na nagkatawang tao, nasa kalagayang tao, ipapako mo sa krus? Kung alam mo na sa yun, hindi mo gagawin yun. Di ba? Kung naunawaan lang sana nila, sabi ng Apostol Pablo. Pero hindi nila nakilala
Hindi nila naunawaan ang kaloob ng Diyos. Sapagkat sa panahon nila, ay hindi niya talaga ipapaunawa. Hindi niya ipapahayag kahit kanino. Kahit mga apostol nga eh. Hindi malinaw sa mga apostol na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi rin niya ipinahayag sa kanila ng diretsahan nung panahon na kasama niya sila. Hindi. Kundi ang pakilala niya sa kanyang sarili sa mga apostol, siya ay anak ng Diyos. At mapalad ka kung sa panahon na yun, yun ang pagkaunawa mo. At sa atin din. Ngayon, nung lumago ang karunungan ng pagkakilala ng Diyos sa atin, sa yung Diyos na nagkatawang tao, amen. At ngayon, nung siya ay nasa kalagayang tao, pinagtagumpayan niya ang lahat ng mga bagay na ito. At siya ngayon ay bumalik. Pagkatapos ng lahat ng ito, siya ay bumalik sa kanyang kaluwalhatian. At ngayon, ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ngayon ay bumalik sa kalagayang maluwalhating Diyos. Amen? Siya ngayon ay bumalik sa kalagayan na maluwalhating Diyos. Ang una, ang tawag sa Kanya, the Father of Glory. Amen? The Father of Glory. Ngayon, nung siya ay naging anak, He is the glory of God. Amen? Siya ang kaluwalhatian ng Diyos bilang anak. Ngayon, nung siya na ay bumalik sa dati niyang kaluwalhatian, siya na ngayon ang maluwalhating Diyos. Amen? Siya na ngayon ang maluwalhating Diyos. Okay. Yun ang pagkakilala natin sa Kanya ngayon. Lahat na ng kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Ama, ang kaluwalhatian ng Anak, ngayon ay dala-dala niya. Dala-dala niya sa Kanyang kaluwalhatian. Dala-dala na niya ngayon ito. Kasi ang kaluwalhatian ng Ama ay iba sa kaluwalhatian ng Anak. Amen? Yun na. Kaya kung pagkakilala mo sa Kanya, Diyos, nung una, He is the Father of Glory, kulang pa ang pagkakilala mo sa Diyos. Sa ngayon, sa ngayon. Kung pagkilala mo sa ngayon, He is the Father of Glory, kulang ka pa. Ngayon, ang pagkakilala mo, ano ang pagkakilala mo kay Kristo? Siya ang anak ng Diyos. Nung panahon na yon, mapalad ka kung yun ang pagkaunawa mo. Pero, kung ngayon ka tatanungin, ano ang pagkakilala mo kay Kristo? Kung sagot mo pa rin, anak ng Diyos, kulang ka pa. Amen? Kulang ka pa. Bakit? Ipinapakilala ng Diyos sa atin ngayon ang Kanyang kaluwalhatian. Christ is the glory of God, the wisdom and the power of God. He is the Son of God. Pero ang buong pagkakilala natin ngayon kay Kristo, He is the glorious God. Amen? Kaya ang tunay na Diyos. John 17. First John 5:20 and then 17:3. Ganun din yan. Sige, tingnan nga natin. First John 5:20. For God who said, First John 5. At nalaman natin na parito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pag-unawa upang ating makilala siya na totoo, na tayo sa Kanya na totoo, sa matuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sino yung in-introduce niya? Si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen? Sino ang tunay na Diyos? Jesus Christ. At sa Kanya rin ang buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang pagkakilala natin sa Kanya ngayon.
Kung tatanungin tayo sa panahon na ito, anong pagkakilala mo sa Diyos? Siya ang maluwalhating Diyos. Bakit? Dala na niya ang kaluwalhatian ng Ama, dala na niya ang kaluwalhatian ng Anak. Tanungin ka ngayon, sino si Kristo? Siya ang maluwalhating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun na ang pagkakilala natin sa Kanya. O sabihin mo pa, anak siya ng Diyos, dagdagan mo ang paliwanag mo. O paano siya naging anak ng Diyos. Amen. Dahil kung yun pa rin ang dala mo, kulang ka pa. Pero kailangan mong sampalatayanan yun na siya ay naging anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng alisin sa Kanya yun. Kasi siya nga yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hindi ko inaalis sa inyo na paniniwalang siya ay anak ng Diyos. Kung sinabi mong siya ay maluwalhating Diyos dahil siya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang gulot. Siya ay anak ng Diyos. Paano niya? Nalito na rin ako. Huwag natin alisin sa pangunawa o sa pagkakilala na ang Diyos ay minsan naging anak ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay naging anak ng Diyos. Paano naging anak ng Diyos? Dahil nga nagpanukala siya na susuguin niya ang kanyang anak. At ang panukalang yun ay siya rin ang sa kanya ring sarili magaganap ang kalooban na yun. He is the author and the finisher. Itinakda niya at siya rin ang gumanap ng pananampalataya ito. O, nakilala na natin ang Diyos. 24/7, balikan natin. Nakilala na natin ang Diyos. Okay. Nakilala na natin siya na siya ang Panginoon. Ngayon, sa pagkakilalang ito, itatakda tayo ng Diyos na maging bayan. Ito nakasulat po. Jeremias is a prophetic book. Books of prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Ang limang aklat na ito ay naglalaman ng mga major prophetic events na gagawin ng Diyos. Amen? Isa ito sa mga prophetic event na kalooban ng Diyos na gagawin niya sa kanyang lingkod. Bibigyan niya sila ng puso upang makilala siya na siya ang Panginoon at sila ay magiging bayan. Pag nakilala mo ang Diyos sa kaluwalhatian ito, itatatag ka ng Diyos, pipiliin ka ng Diyos upang maging bayan. Talagang bullseye tayo sa mga pagpapahayag ng mga bagay na ito. Dinadala tayo ng Diyos sa isang lupain para tayo ay isegregate, separate, ibukod ng Diyos. Hindi tayo nagkamali. Dahil ang gusto pala ng Panginoon, itatag tayo sa lugar na yon upang maging isang bayan. Amen? 9:26, 9:25-26 ng Romans, nandyan din yon. Sa sandako na pinagsabihan sila, sila ay magiging anak ng Diyos na buhay. Amen? Sila ay magiging bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. He will be our God. Amen? Sapagkat sila ay mangunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen? So ito na. Mapangahas na pagdeklara. Kayo lang ba ang bayan ng Diyos? Mapangahas na pagdeklara. Bakit? Kinausap ba kayo ng Diyos? Para maging bayan? Amen.
Bakit? Kinausap ba kayo ng Diyos parang si Abraham? Amen? Hindi. Hindi tayo kinausap na parang si Abraham. Pero, ang pagtawag ng Diyos ay dumaloy. Yun nga, yung Galatians 3:27. 3:27. Ito. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay pinautismuhan kay Kristo ay pinay si Kristo. 28. Walang maging wetyo o beguman, walang malipin, malaya man, walang magiging lalaki, babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sumampalataya tayo kay Kristo. Amen. Si Abraham ang kinausap ng Diyos. Amen. Para magpakalat ng lahi at ang iyong binhi ay pararamihin gaya ng bituin sa langit at gaya ng buhangin sa dagat. Amen. Kaninong binhi? Kay Abraham lang. Tama ba? Ang mga hintil, hindi. Buburahin sila lahat ng Diyos. Kaya ang hindi Israel, hindi pasok. Buburahin ng Diyos. Doon sa pangako. Pero ito nga, dahil kay Kristo, naging binhi tayo ni Abraham. Ano? Pwede tayo magparami ngayon? Huwag muna ngayon. Sa susunod na generasyon. Sa millennium na. Huwag muna ngayon. Sa millennium, pwede ba tayong piliin ng Diyos upang sa pagbabagong lahi? Pwede. Bakit? Naging bahagi na tayo ng binhi ni Abraham. At hindi lang binhi ni Abraham. Pahayag ng 9:2 ng Ezra, yung binasa ko nga sa inyo dati, banal na binhi. Holy seed ang tawag sa kanila. Kaya tayong idinugtong kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo ay pwede rin tawaging holy seed. Amen? Holy seed. At ito ang dapat nating pangalatin. Amen. Kayo ba ang tinawag ng Diyos? Kayo ba ay kinausap ng Diyos? Wala nang mangungusap sa atin ngayon, kundi ang banal na kasulatan. Ito na ang mangungusap sa atin. Maghihintay ka pa ng propeta? Naghihintay ka pa ng propeta? Hindi mo naunawaan ang Biblia. Kung maghihintay ka pa ng propeta, maghihintay ka ng tinig, hindi mo naunawaan ang Biblia. Dahil tayo na pinalago ng Diyos sa Espiritu ay kinakailangan makaunawa ng aklat ng hula. Aklat ng hula. Dapat habang binabasa mo ito, maunawaan mo. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang gagawin ng Diyos. Ito ang takdang gagawin ng Diyos. Dapat maunawaan mo. At dapat nangungusap sa iyo. Maghihintay ka ng propeta, walang propetang darating. Lucas 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Wala na. After John, siya ang kauli-uliang prophet na itinalaga ng Diyos. Pagkatapos ni John, the gift of prophets lang. Hindi na talagang propeta na kakausapin ng Diyos ang propeta at ang propetang ito mangungusap sa iyo. Wala na. Wala nang propetang mangungusap. Ang mangungusap sa atin ay ang pahayag ng banal na kasulatan na kung saan isinulat din ng mga propeta. Ito na ang mangungusap sa atin. Okay, wala nang propeta,
At ang kautusan ay wala na rin sapagkat tayo'y nasa Ebanghelyo. Mula noon, ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Talagang ang Ebanghelyo ay pinapahayag. Hindi Gospel of Christ. Amen? Hindi Gospel of Christ ang ipinapahayag. Mula noon, ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral. Hindi Gospel of Christ. Ang kabuuan ng pangaral ay ang Ebanghelyo ng kaharian. Pero sakop niyan ang pagkakilala kay Kristo. Sakop niyan ang kaluwalhatian ng Diyos. Sakop niyan ang paghihintay natin kay Kristo. Sakop nito na maghahari ng ating Panginoon Kristo dito sa sanglibutan. That is the gospel of the kingdom. Amen? This is the gospel of the kingdom. Kaya napakahalaga ang gospel of the kingdom na maunawaan natin. Maunawaan natin upang maihanda natin ang ating sarili sa panahon ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Amen? Magsisimula ang kaharian ng Diyos sa isang bayan. Di ba naman? Kaharian, tapos ang nakatira, barangay lang. Pwede naman siguro, tribo ang tawag doon. Isang barangay lang, tribo ang tawag doon. Tribo. Tribo ng mangyan, tribo ng ano doon, tribo ng ano. Tribo lang pag-angkan, tribo. Ilan-ilan lang, tribo ang tawag. Pero pag bayan na pinag-uusapan, hari. At doon tayo dinadala ng kalooban ng Diyos. Walang nangungusap sa atin, kundi ang Biblia. Amen? Dahil sa pag-aaral nga natin, ang nanguhula patungkol sa banal na kasulatan ay siyang may authority kahit sa espiritong kumikilos sa buhay. Kaya yung espiritong nasa kalagitnaan natin ay hindi niya pwedeng kontrolin o hindi niya pwedeng sawayin o anuman kontrolin yung nangangasiwa sa panghuhula. Kaya sabi nga ng Biblia, nasain ninyo na kayo ay makapanghula. Paano yung panghuhula? Maunawaan mo ang mga bagay na nakahula sa banal na kasulatan. Siya ang may mataas na authority kaysa doon sa Espiritu kumikilos sa iglesia, yung patungkol sa mga kaloob. Siya ang may mataas na authority. Kaya niyang sahuyin yun. Kaya niyang rebukin yun. Amen. Yung nasa kaloob ng panghuhula na may mataas na authority sa mga bagay nito. Amen. Kaharian ng Diyos. Ito ang nangungusap sa atin. Ito ang nangungusap sa atin. The book of prophecy. 24/7 ng Jeremiah, balikan natin ito. Okay, may bayan, magiging kanilang Diyos. Ang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen. Kaya, pag naunawaan natin ang lahat ng mga bagay nito, magpapakababa tayo sa Diyos. Amen. Kaya tinuro ko nung nakaraan, ang banal ay magpapakabanal, ang marumi ay magpapakarumi. Amen. Sa mga huling araw. Balikan natin, Revelation 22:10.
Sinabi, huwag magtatakan mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Sabi niya, huwag mong tatakan, huwag mong kuberan, huwag mong sinyuhan. Buklatin mo, ipahayag mo sa lahat. Amen? Yan ang ibig sabihin. 11. Ang liko ay magpapakaliko pa, ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Ito ang gagawin natin ngayon. Kaya sinabi niya na upang sila ay manumbalik sa akin ang kanilang buong puso, ito ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin. Daniel 12:10. Maraming magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Amen. Ito ang gagawin natin. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Amen. Ang mga bagay na nakakaunawa ng mga bagay na ito ay silang magpapakalinis, magpapakaputi, magpapakadalisay. Amen? At siya nating ipamuhay. Balikan natin Revelation 22:11. Okay, papakabanal pa. 12. Narito aking madaling pumaparito at ang aking katipala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. 14. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Talagang sa huling araw, mayroong bayan. Amen? Mayroong bayan na itatatag ang Diyos. Kaya sabi niya, sikapin natin lahat makapasok sa bahay na ito. Amen? Hosea 4:6. Hosea 4:6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Okay. But people perish for lack of knowledge. Hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos. Diba nakasulat yun? Ang nagkakamali kayo sa di pagkaalam ng kasulatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan malaman natin ang bawat bagay, ang bawat nakasulat, maintindihan, maunawaan natin. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 14. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Amen. Hula din na to. These are the minor prophets na sinasabi. 12 yan. Siya, Joel, Amos, Obadya, Jonah, Mika, Nahum, Mabawak, Sibanyas, Sakarias, Malakay. They are the minor prophets. Mga propeta rin, pero mga sulat nila, ilang kapitulo lang. But still, ang kanilang mga pagpapahayag sa banal na kasulatan ay mga hula na gagawin ng Diyos. Ito, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon. Natanggap ba natin? Natanggap ba natin?
Stephen. Gaya ng pahayag din ng Joel, na sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang Espiritu, ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Nakatanggap na ba kayo ng pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon? Nakasulat. Sa huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman.